Hallo Leute, was ist los jeder? Ich heiße Kimmerman und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kimmerman Gunpla Studio. Heute wir haben hier ein Kunststoffmodell aus dem Manga Mobile Suit Gundam Johnny Reiden story. I think that's the basis of this model kit right here, which is the Gundam Full Armor 78 Heavy Gundam, or the FA78 Heavy Gundam. So there are so many variations for the Full Armor Gundam, such as the Full Armor Thunderbolt version, and the green one of this, which is for me, that's the most likable character for me because of the green color. Gusto ko yung green color nung model na yun, pero mahirap siyang hanapin eh. Hindi ako makakita ngayon ng ganong model. So buti na lang nakakita ko ng isang variation, which is this brown color here, and I read it from yun kay Johnny Reiden story, kasi nagbabasa ako ng wiki Gundam page, and I was curious about Johnny Reiden's model kit, lalo na yung Johnny Reiden Gelgoog na meron sa P Bandai, but hindi ko nabili kagad kasi mura siya, bigla na lang naubos, so sayang. So I read about Johnny Reiden, and it so happened na may nabasa ako about dito sa Full Armor or Heavy Gundam, FA78 Gundam, na parang na-curious ako na isa yata siya sa mga protagonist ng story na yon. And since I'm a Federation fan, and ayan nga, nagustuhan ko yung itsura na rin nito. Although mas gusto ko sana yung green. So itong model kit na ito ay combination na to ng mga new parts from 2015. So when I say new, so parang old na rin kasi this is 2015. That's the latest part release nito, yung 2015. But majority of these parts are from 2003 na Gundam RX-78. So luma, pinag-mix na luma tsaka bago. Although magano na rin to, magta 10 years na rin kasi to 2024 ngayong video na ginagawa ko to. And so P Bandai ang model na to. This is a P Bandai release, so medyo pricey, napakamahal ng ibang P Bandai, but this one is, ito yung medyo mura-mura pa na P Bandai, pero kung ihahambing natin yung price, katumbas na nito yung mga price ng regular release. So I bought this for 2,600 from the price of 3,100 kay GG Hobbies. At buti na lang mura ko nabili. And yun nga, maraming leftover parts dito na nakakainis. So when you buy P Bandai, to be honest, ayoko na bumili ng P Bandai. Last ko na siguro ito kasi feeling ko lugi ako pag bumibili ako ng P Bandai dahilan na marami siyang leftover parts na hindi naman kailangan. So parang bumili lang talaga ako ng basura pag P Bandai dahil doon sa mga leftover parts na yun, yung mga hindi naman kailangan sa Gundam na to. So minsan nga gusto kong sabihin yung P Bandai is putang ina Bandai. So yun lang, ayoko na bumili, last ko na siguro to. And sige na, reviewin na natin. So ang kulay ng kit na to ay brown, choco brown, na may combination of red. So in the camera, it looks orange, but in actual, this is red. Ang ganda yung pagkapula niya. Gusto ko yung pagkapula, pero syempre, hindi siya ganun ka, for me, hindi ganun kaganda kapag tititigan mo ng matagal. Maganda lang siya sa unang tingin, pero pag matagalan, parang pangit ng pagka-red niya din. May pagka-toyish.
So if I were you at paint enthusiast ka, pwede mo siyang pinturahan. Yun. So ito nga, from the head, you can see that the eyes are, hindi siya yung traditional na mata ng Gundam na dalawa, yung dalawang green or dalawang kung anong kulay. This is like a visor. So it's a big visor here, and tapos isa siyang straight na sticker na yellow. Then ito nga, red V fin dito, tapos white naman yung kanyang horns. Tapos dito is red yung chin niya. Dito red yung kanyang vents. Dito rin red. So dito medyo nabaduyan ako dito. Sana to ginawa na lang nilang gray instead of red. But if you have a paint, you can paint this with gray or metallic silver, something like that, or metallic gray. Then here's shoulders. You can see the stickers here. The red one here are stickers. Then ito yung nandito sa may shoulder din niya ay stickers yan, yung mahaba na yan, stickers. So I decided to put stickers kasi para ma-break lang yung monotonous brown, choco brown color niya, which is boring kapag wala yan. And dito nga sa shoulder, nilagyan ko na lang din ng stickers para ma-break yung monotonous color ng brown. Kasi pangit ng brown, to be honest, kung brown lang siya pirmi. Ayan. Then, dito sa may torso part, medyo mahirap buksan tong hatch na to. So, I will not try opening this hatch kasi ang sikip niya eh. Baka mabali ko lang yung peg. Pero may pilot figure yan. Wala lang itong core lander or core fighter. So, this is a blocky torso, ganun. Then dito sa kanyang waist, sa crotch niya, wala yung parang V, which is yun yung gusto ko sana, may V dito, kaso hindi siya part ng kit, although merong spare na V na ganito dito, so wala. Anyway, boring tingnan. Tapos sa feet niya or sa leg parts, we got this red vents here na sana ginawa na lang nilang gray. For me, ginawang gray, mas maganda. And dito, meron siyang foot armor. So, makapal siya na to. So, this is not sticker, this is plastic. So, ano siya, color separated parts dito. Then, sa likod, ayun lang, boring na plain brown. Tapos, yun lang. Then, in the booster, we can see some pipe there. Tapos, ito yung 3 verniers niya. Kinulayan ko ng gold then silver dito sa gitna. Then we got this shoulder gun or cannon here. Yan na pwede mong i-bend pag ganun. And finally, yung nag-iisa niyang main weapon dito, yung parang Gatling gun, which is the full gun here. Yan. Ito pang lock yan. So ayan. So medyo mabigat siya para sa right hand, pero puti na lang. Steady yung kanyang ano dito, yung ball and joint socket niya dito, ball socket dito na peg sa kanyang hip ay medyo masikip, kaya hindi rin siya basta-basta matutumba kung ipopost. Pero nakikita niyo yung heaviness dito sa may sa may right side, so you need to bend the torso a bit on the left side para ma-counterbalance niya yung weight nitong heavy gun dito. So let's go to articulation. Articulation of this kit, basic lang. So ang head niya is nakakatango, wala yung parang ulo ng manok na gumaganon-ganon. Then it can rotate from side to side. So, mahirap lang, medyo makunat yung kanyang joint dito. Ayoko masyadong pihitin kasi medyo napansin ko may pagka yung yung peg niya, may pagka brittle yung dugtungan ng ulo tsaka liig. So, ito yung problem ng mga old kits na yung mga plastic nila noon na-retain lang, hindi pa yung re-release version. So ano siya, madali nang mabale. So be careful. Kung may extra joint ka,
Kung sakaling maputol to, much better. Although marami akong extra joint, pwede kong palitan to after. Tapos dito sa shoulder, so yan, pwedeng umangat dito. Meron siyang joint doon na hinge, pwede siyang umangat ng ganun. Hanggang dun lang, maikli lang. Tapos hindi siya masyadong hindi siya masyadong maka-bend forward. So only up and down like that. Tapos yung shoulder niya, pwede mag-reach up to here, ganyan. So be careful lang ha, medyo maluwag tong cap na to. Nakadikit lang ng husto dito sa may sa may parang joint dun sa may peg ng shoulder, kaya mukha siyang masikip. Pero nahahatak ito, mapapansin mo, mahahatak mo yan para mag-move forward pa siya. Forward ba? No. Okay, matigas siya, ingat lang ha. Ingat lang sa paglalaro nito kasi medyo 2003 model na dinagdagan lang ng 2015 parts, which is etong brown na to. Ito lang yung parang 2015 parts niya, tsaka yung armor pieces. But the joint still yung luma siya, 2003. Then elbow bend, kaya niya mag-bend up to here. Ganyan. So hanggang ganyan lang, hindi siya nakakapag 360 bend. So ingat lang, nakakapag 90 degrees bend. So hanggang 45 degree bend lang siya. Then mapapansin nyo, kinulayan ko na lang to. Instead na brown ito, supposed to be brown sticker. Mukhang tae kasi. So I just paint it with the silver colored panel liner. So ayan, silver siya para may may breakage lang ng puro brown. Then the hands, yung hands niya, ito ay yung lumang-luma pa na 3-finger, 1 trigger finger na magkasama. So boring yung kamay na ito, pero buti na lang wala naman tong hahawakan na weapon aside dito sa sword niya, sa beam saber na nakalagay dito sa likod niya. Then for the weapon, wait, alisin lang natin muna yung niya ha. Alisin natin muna tong kanyang kanyon. Okay, so wala nang kanyon niya. Inalis ko muna para mas madali nating ma-review. And dito sa waist niya, this is a ball joint. So ganyan lang siya. Hindi siya makapag-rotate na 360 kasi naharangan ng mga flaps ng side skirt. Yeah, so wala. Ganyan lang siya. Then side skirt, pwede mag-move upward, ganyan. So hollow yun nandito sa may likod niya. Then back skirt, dalawa yan. Tapos dito sa side skirt niya, ganito. Hanggang dito lang yung kaya niyang i-bend. Then you can see here sa waist niya. This is a ball joint socket na na dugtungan. So hindi siya makapag-split, ng ganyan lang siya. And ayun nga, medyo boring na kit ito, but for displayability and kung fan ka ng mga RX 78 models, this is a good part ng collection mo. But for playability purposes and action, pag-action dito sa kit na to ay hindi siya ganun kaganda for me. So dito nga mas malambot yung right arm niya. Yan, makakapag-bend ng pag-ganon siya. Then 360. Not 360. Lagi akong 360. Mahilig ako sa 360. So ganyan lang siya. So parang 70 degree bend lang siya. Ayan. So hindi siya makakapag 90 degree bend. Okay? So sa paa, pagdating sa paa, medyo loose siya. Be careful sa paa. Meron siyang pwede mag side to side, move and forward and backward, side to side, ganyan. But maluwag konti yung ibang joints dito. So be careful when playing para hindi mag-loose yung joint at stand pa rin siya ng maayos when you pose it. So this kit here doesn't have any peg to be attached dito. If you want to place this into an action-based stand, but for me this is much better on ground pose
kasi mukha naman siyang mukha naman mas pogi siya tingnan sa ground poses or standing poses. So in terms of weapon, meron lang siyang ganitong weapon, yung parang Gatling gun na may missile launchers dito. So I painted this gold, yung mga missiles, and I painted yung butas ng barrel or yung mga tip of the barrel niya ng Gatling gun na silver. Then yung sa loob nito, supposed to be this a pure brown kasi blocky part ito, so this is pure brown, but pininturahan ko siya ng silver. Then for attachment, wala siyang handle dito sa loob so ini-slide lang dito yung kamay, and then meron siyang lock dito. Itong flap na to, pag minove up mo siya, yan, naka-down ito. Pero pag binaba mo siya, pansinin mo, umandar yun, di ba? Umangat. So, ito yung maglalak dun sa elbow nung kit. Ngayon, ikabit na natin tong baril niya dito sa kanang kamay niya. Actually, pwede mong ikabit ito either way. Pwede dito sa left or dito sa right. Pero, I follow the instruction where you should place it dito sa right, which is ganun din sa box art. This is right right hand placement. So yun nga, i-fold mo muna yung fingers niya dito, then yung thumb, then dahan-dahan lang, simple lang, suksok mo lang siya pag ganito dito sa may forearm niya. Then makikita mo dapat magsasagad siya magsasagad siya ganun. Okay, ayun, may click sound na maririnig. Then you need to press this down para mag-lock dun sa may elbow niya. And then as you can see, ayun nakalock na kita ba? Ayun, nakalock na yung gray piece dun sa may elbow niya. So ganito yun ito yung maglalak dun sa siko niya. So kapag press mo yung flap na to dito sa likod, maglalak yung nandun sa siko niya na gray part para mag-i-stay in place yung Gatling gun niya with missile dito sa right hand. So ganyan lang yung mga poses na pwedeng gawin sa kanya, which is a little bit boring kasi nga ito lang naman yung kanyang sandata. Aside sa nandito sa may right shoulder niya na bazooka, yan, so yan ang mga kanyang firepower. So medyo yan mo lang itong liig niya dito, baliko mo lang konti, ikot mo konti para mababa mo to, tapos hindi tatama sa V-fin, and presto, meron ka ng shoulder cannon, meron ka pang Gatling gun dito. So bam, ganun ang style niyan, di ba? Okay. So ang masasabi ko lang, this kit is perfect for beginners kasi siya, hindi siya ganun ka-complicated buuin. Honestly, I finished this kit within an hour. Mabilis lang siyang gawin, promise. So, walang mga technicalities, wala masyadong complicated parts. So, it's like building a high-grade kit. That's why, yun yung naramdaman ko para ako nalugi. Kasi I bought this kit for a price. Medyo kamahalan din. Kapresyo niya halos yung mga ordinary high-grade, master grade, I mean. And considering the fact that this is a P Bandai kit, so mahal nga talaga siya, but the build process and the complication or the build tawag dito, kung madali or mahirap, is parang siya parang lugi ako. Ang dami kasing plastics na din spare
where hindi mo naman magagamit at itatapon mo lang din kasi hindi mo siya talagang may kakabit sa kit. Sayang nga may shield pa to nakasama pero walang connector for the shield, so hindi talaga siya magagamit. And if you are a kit basher at nabili mo itong kit na to, siguro matutuwa ka kasi maraming extra parts which can be an opportunity for you to build, or opportunity for you to include that in your kit bashing ginagawa or kit bashing projects. Cons lang na ito, yun yung mga cons ng kit, pero the pros of this kit is stable siya, maganda yung joint niya, matibay, especially yung dito sa may shoulder joints, pero ingat lang dito sa left kasi medyo mahigpit yung pagkakakabit ko yata. Meron tong kasamang screws but I didn't use the screws on the shoulder joints kasi to be honest, I don't like applying metal sa mga plastic model kit, so I don't put the screws, but still it's manageable. The screws are there just to promote some tightness dun sa joint, pero wala naman talaga siyang bearing sa kit kung hindi mo yung kakabit yung screws. Then another pros of this kit, if you're a fan of RX-78 variation, so maganda siyang variation kay RX-78, mga at least merong ibang mukha ni RX-78 na makikita sa iyong collection kapag binili mo to. And so, kung ikaw naman ay collector ng mga oldies kits, bagay din sa'yo to. It's a pros for you. Yeah, just like me, I'm a collector of old and new kits. At the same time, new kits. So, thank you very much for watching this review of Full Armor or FA-78 Heavy Gundam. Skimmerman. And by the way, let's do some size comparison pala, I forgot. So this is about the size of RX-78, by the way. So ito nga, meron ako ditong GP01, isa sa mga lumang Gundam din na binili. So this is 1997, I think. So mas matanda pa to konti dito kay FA Heavy Gundam. So they're about the same height, to be honest. Kung wala lang tong Jollibee shoes ni FB or GP01 FB, medyo same height lang sila. And I have here yung average size Gundam ko din na 18 centimeters. So this is age 1 normal. So they're about the same size because ano rin siya centimeters. This is 18 centimeters. See? This is 18 centimeters. So, magkakapantay lang silang 18 centimeters. Okay, so tingnan natin kung ano yung tsura kung itatabi natin sa matatangkad na kit. Itong si Heavy Gundam. I have here Moderoid Giant Robo. So, ayun siya. The average 18 centimeters kit. So, maganda pa rin tingnan kahit itabi siya sa matatangkad na kit. So, that's it. This is Kimmerman from Kimmerman Compass Studio saying happy building and God bless, take care. And goodbye. Auf Wiedersehen. Masalama. Paalam sa inyong lahat.